Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus mga kababayan. So ito po pag-uusapan po natin ay walang iba lang naman kung hindi ito mga nakita po nating balita na kung saan mga kababayan ibinuking po ng GMA News at ni Secretary Dave Gomez ito pong fake news ng mga DDShet mga kababayan at ng kampo nito pong si Alputera allegedly mga kababayan. At dito matatalakay din po natin yung isang matinding kahihiyan mga kababayan ni Vice President Sara Duterte na kung saan soplak po ng matindi kay Yusek Lar Castro sa isyo ng pagtaas ng presyo ng petrolyo mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan, nais ko po munang sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, ay hinihikayat ko po kayong lahat na huwag nyo na po sanang kalimutan na i-like po ito pong live streaming natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong video na katulad po nito mga kababayan. Ito po pag-uusapan po natin mga kababayan, napakatindi po nito dahil naglabas po ng statement ito pong GMA News na kung saan mga kababayan meron daw pong babala po sila sa mga kumakalat na inedit daw po na post ng GMA News. Sabi po dito, kumakalat sa Facebook ang isang inedit na post mula po sa GMA News kung saan pinalinaw ang isang larawan at ang nakalagay na petsa ay April 15, 2024. Hindi totoo ang petsang nakasaad sa larawan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga larawan ay galing sa ikalawang uplift meeting noong April 7, 2026 ng Pangulo kasama ang kanyang cabinet secretaries. Galing din ito sa Presidential Communication Office. Maging maingat at mapanuri, magkaisa tayong labanan ng fake news. Yan po yung sabi dito mga kababayan. Kung mapapansin po ninyo, meron pong pinapakalat yung kampo nito pong mga DDShet na sumusuporta kay Vice President Sara Duterte at may pinapakalat din pong fake news mga kababayan. Ito pong kampo ni Alputera na talagang nagbubuhat ng pangalan ni Sara Duterte na allegedly mga kababayan, itong grupo ni Alputera ay pinipinance ni LRY aka Small Boy. So ngayon, bakit nga ba nila ginagawa yung mga bagay na yan para po siraan ng siraan ang ating mahal na presidente? Sabi po dito sa nakita nating balita, galing po dito sa Abante, una sa balita, ayon daw po sa PCO Secretary na si Secretary Dave Gomez, sabi po dito pagpapalaganap ng disinformation tungkol kay PBBM ay layong i-destabilize daw po ang gobyerno. Bakit daw mga kababayan? Basahin po natin. Sabi po dito, inihayag ni Presidential Communication Office PCO Acting Secretary Dave Gomez nitong Huwebes ang pagdami ng disinformation sa social media, partikular hingil sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang may layuning i-destabilize ang gobyerno. Sa isang pahayag, sinabi ni Gomez na napansin ng kanilang anti-fake news desk ang sudden at coordinated surge ng maling impormasyon na pati umano ang mainstream media ay nabibiktima ng tinawag niyang various attack of the trolls mga kababayan. So ibig sabihin, talagang naka-align yung mga troll na yon para i-destabilize at siraan po ng siraan ang ating presidente at ang kanyang gobyerno sa mga kababayang Pilipino po natin. So sabi pa daw dito ni Secretary Dave Gomez, the timing is suspect. Why the sudden surge at this time? Why resort to outright lies? Why the desperation? Regardless, the move it's clear. Distract and destabilize our government. Ani pa ni Gomez, tiniyak niya na hindi madidistract ang Pangulo, aniya ingay lamang po ito. Sabi pa dito, the President remains laser focused on the mission, solving our energy emergency and deliver real, tangible health to every Filipino family, improving their lives and strengthening our economy. Dagdag pa niya, binigyan din ni Gomez ng ina-attract at idinodokumento ng ahensya ang bawat post, comment at kasinungalingan at posibleng maihain ang kaso laban po sa mga irresponsable sa susunod na linggo mga kababayan. So ngayon, kung mapapansin nyo, kaya po nila ginagawa yan kasi nga may target po silang paupuin.
At ang gusto po nila mga kababayan, mapatalsik si PBBM sa lalo't madaling panahon para maiupo po itong si Sara Duterte sa pagkapresidente ng Pilipinas. Kasi nga, medyo nadidihado po sila at wala silang kasiguraduhan kung mananalo ba itong si Vice President Sara Duterte sa pagkapresidente sa darating po na 2028. Nariyan pa nga, mga kababayan, na ayaw na ngang umattend at nahaharap itong si Vice President sa kanyang impeachment, mga kababayan. Kaya nga kung makikita nyo, lahat na lang ng paraan, ginagawa po nila, mga kababayan, kahit kausapin pa itong si Gloria Macapagal Arroyo na agawin yung speakership, kaya Speaker Bogie D, lahat ginagawa nila yung pwedeng maging paraan para lamang po hindi mapapanagot at hindi makaharap ni Sara Duterte itong si Ramil Madriaga. Ano po, so ngayon, ang isa pa po dyan, mga kababayan, kung titingnan nyo, pahiya po ng matindi yung gusto po nilang paupuin na presidente at atat nilang gustong gawing presidente dito po kay Yussi Claire Castro. Dahil sabi po dito sa nakita po nating balita, ka-upload lamang po nito, mga kababayan, kapopost lamang po. Sabi po dito sa 1PH, eto daw, nanawagan si VP Sara Duterte sa publiko na humingi ng malinaw na sagot mula kay President Bongbong Marcos kaugnay sa hakbang ng pamahalaan sa epekto ng krisis sa Middle East at pagtaas ng presyo ng langis. Sa isang panayam sa Davao City, sinabi ng Vice Presidente na dapat tutukan ang mga konkretong hakbang upang matulungan ang mga Pilipinong apektado ng sitwasyon. Gayunman, kumontra ang Malacanang sa pahayag ni Duterte ayon kay Yussi Claire Castro. Ipinapakita umano nito ang kakulangan ng kaalaman sa mga umiiral na programa at direktiba ng gobyerno. Ano po, sabi pa dito, mga kababayan, iginiit pa ni Castro na hindi nakakatulong ang mga banat sa publiko sa paglutas ng krisis. Sabay sinabing trabaho ang dapat na ginagawa sa panahon ngayon, hindi ang pagkakalat nila ng sarili nilang baho, mga kababayan. So ngayon, sa quote-and-quote, kung titingnan nyo, ano ba yung sabi ni Sara Duterte dito? Dapat tanungin natin ang ating Pangulo, ano ba ang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinamaan o nahihirapan dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East? Sagot naman po, mga kababayan, ni Yussi Claire Castro, yan ang problema kay VP Sara. Hindi niya alam ang programa, kautusan at ang nagawa at ginagawa ng pamahalaan. Parte si VP Sara ng pamahalaan pero wala siyang alam sa solusyon sa mga kasalukuyang isyo kung hindi manira lamang po. Tapos gustong-gusto pa ng mga DD-shit na gawing presidente etong si Sara Duterte na wala namang konkreto, mga kababayan, na plano kung paano ba matutulungan ang ating gobyerno, ang ating mahal na Pangulo para malutas po itong krisis na pinagdadaanan ng mga kababayang Pilipino po natin. At dapat sa sitwasyong ganito ngayon, hindi po dapat naninira yung ating Vice President. Dapat ang ginagawa po nila, tinutulungan nila ang ating gobyerno para maresolba ito pong krisis na pinagdadaanan ng ating bansa. Buti pa nga ang presidente, mga kababayan, yung sinasabi ng mga DD-shit na may stage 4 colon cancer, mga kababayan, ito nakakapag-update pa sa mga kababayang Pilipino po natin, hindi katulad ni Vice President Sara Duterte. So ngayon ito, pakinggan po natin, mga kababayan, itong isa sa mga bagong balita ng ating mahal na presidente sa mga kababayang Pilipino po natin. I-play po natin, mga kababayan. Mga kababayan, nagpulong muli ang Uplift Committee upang talakayin ang pinakahuling development na nangyari sa Middle East, pati na ang mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto nito sa ating bansa, lalong-lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Kaya naman, simula April 15, ipapatupad ng DOTR ang Service Contracting Program. Sa ilalim ng programang ito, babayaran namin ang ating mga operator at driver ng mula 40 pesos hanggang 100 piso kada kilometro. Kita nyo, buti pa ang ating mahal na presidente. Kahit papaano, may maitutulong sa mga kababayang Pilipino po natin, ina-update kung ano yung pwedeng magawa ng ating pamahalaan para maalalayan yung mga kababayang Pilipino po natin sa krisis na pinagdadaanan ng ating bansa at hindi po naninira na ng ibang tao, hindi katulad ni Vice President Sara Duterte. Dagdag ito sa kanilang kita mula sa pamasahe. Para naman sa mga commuter, may kasamang hindi bababa sa 20% na diskwento sa pamasahe. Ang mga ruta ay nakatuon sa mga lugar na may koneksyon sa tren at pangunahing mga bus route.
upang Ah. maging mas maayos, mabilis at maaasahan ang biyahe. Ipapatupad ito sa buong bansa. Sasaklaw sa humigit kumulang 50,000 na PUB, 1,000 operator at aabot sa 15 milyong pasahero. Ang service contracting program ay ipapatupad sa off-peak hours upang masigurong may masasakyan pa rin ang ating mga kababayan kahit hindi sa rush hour. Lahat ng sasali ay may GPS monitoring para naman matiyak na aktwal ang biyahe at maayos ang serbisyo. Tama. Patuloy ang biyahe, patuloy ang hanap buhay. Hindi pa tayo titigil doon. Magpapatupad tayo ng 10. Ito, pauna pa lang yan mga kababayan, hayang ginagawa pong hakbang na yan ng ating pamahalaan. Pauna pa lamang po yan. Unang hakbang pa lamang po yan. May mga susunod pa mga kababayan hanggang sa makuha natin yung nararapat na presyo ng petrolyo dito po sa ating bansa hanggang sa maibaba yung presyo po ng petrolyo. Kasi hindi lang naman po yung mga bumabiyahe yung apektado, yung mga nagtatrabaho like jeepney driver, PUB driver, kung hindi pati yung mga normal na mga kababayan po nating Pilipino na pumapasok sa trabaho at gumagamit ng sasakyan. Piso kada litro na bawas para sa public utility vehicle na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Sisimulan muna natin ito sa NCR sa susunod na linggo. Una sa Commonwealth, palalawakin natin ito sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang mapalawak natin ito sa buong bansa. Mahalaga ito dahil hindi lang transport cost ang tinutugunan natin. Pinipigilan din natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ang fuel subsidy ay ipapatupad lamang sa mga lehitimong gasoline station na aprobado at minomonitor ng Department of Energy upang masigurong mapupunta ito sa tama at hindi ito maabuso. Ginagawa natin ito lahat para manatiling maayos ang takbo ng inyong araw-araw na buhay. Ang bawat desisyon na ginagawa natin ay may isang layunin lamang, maprotektahan ang Pilipino. Maraming salamat po. O ayan o. Tapos sasabihin ng mga DD may malubhang sakit. 'Di ba? Kita nyo nga, nakakapag-update pa sa taong bayan kung ano nga ba yung nagagawa ng ating pamahalaan para maalalayan yung pang-araw-araw na pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin. At saka take note, hindi kailangan manira ng ibang tao ng ating mahal na presidente para lamang masabi mga kababayan na siya ay maayos na leader. Hindi po katulad ni Sara Duterte na wala naman kayong iba makukuhang good news dyan at saka positive vibes kung hindi puro paninira lang at pagbanat lang sa gobyerno yung ginagawa. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang sa panahong ito ngayon, ang kailangan po talaga natin pagtutulungan at hindi pagsisiraan. Pero dahil po sa ginagawa ng ating inutil na vice presidente, kita nyo nagkakagulo yung ating bansa. Ano po? Anyway, kayo mga kababayan, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito mga kababayan sa matinding sinabi ni Secretary Dave Gomez mga kababayan patungkol po dito sa plano ng mga DD kung bakit nga ba patuloy silang naninira sa ating pamahalaan. So comment below na lamang po kung ano pa masasabi nyo hingil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po mga kababayan.